At sa iba pa ring balita, tataas ang singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad sa susunod na buwan. Ayon sa Manila Water, 10 centavos per cubic meter ang dagdag singil na ipatutupad sa October 9. Ibig sabihin, mahigit 2 piso ang dagdag singil sa kumukonsumo ng 30 cubic meters kada buwan. Ang Maynilad naman, halos 2 piso ang rate increase sa kaparehas na konsumo. Dulot daw ito ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar noong Hulyo hanggang Agosto. Nakapaloob ito sa foreign currency differential adjustment na kasama sa water bill. Isyong wedding naman sasailalim sa lifestyle check ng BIR ang mga personalidad na idinadawit po sa pinagbabawal na sugal. Bariin na may tinanggi na Charlie Atong Ang at Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang expose ni Senador Miriam Defensor Santiago. Narito ang report. Kahit pa ilang bloke lang ang layo sa Camp Crame, malayo rin sa pinagmamalaking pagiging weteng free ng Metro Manila ang distrito ng Cubao sa Quezon City. Katunayan, ayon sa nagpakilalang kubrador na si B-Boy, di niya tunay na pangalan, noong nakarang Huwebes lang daw itinigil ang weteng doon, kasunod ng pagputok ng issue sa media. Pero bago nito, 2 dekada na raw siya nangungubra ng taya ng mga parokyano na karamihang mga driver ng tricycle at jeep. Alam po ba ng polis na nag-o-operate yung weteng sa lugar? Siyempre, tumatanggap sila eh. Madaling makalabas eh. Nakulong ka, ilalabas ka rin ng meron silang tagalabas eh. DILG plus PNP equals wedding. Yan mismo ang pinunto ni Senador Miriam Santiago nang mag-expose kahapon tungkol daw sa formula kung bakit lagana pa rin ang wedding. Pero bukod sa pulisya, nasa listahan din niya ang ilang personalidad na sangkot umano sa illegal numbers game tulad ni Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Pero mariin niya itinanggi nang minsan nagbulgar tungkol sa wedding gate scandal. Ginamit na ako, hindi ako wedding lord. Hindi maganda siya sabi niya na lalabas. Tapos walang ebidensya. Umalma rin ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa alegasyon ng senadora na kumikita umano siya ng hanggang 15 milyong piso kada araw sa wedding operations. Maski simula pa noong araw, maski sinong PNP, walang makakapagsabi na nag-ooperate ako ng wedding. Na-involved na ako, nag-design ako ng game, pero hindi ako nag-wedding. Saka siguro black propaganda na rin ito ng mga mag-wedding. Ang BIR, sisimula na raw ang lifestyle check sa mga pangalang pinalutang ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz at Senator Santiago. Hindi man bubusian ng BIR kung sa wedding galing ang kanilang yaman. Pwede raw nilang alamin kung tama ang buwis na binabayaran ng mga ito. Para sa saksi, Ian Cruz sa gulat. Napiko naman ang negosyanteng si Tony Boy Cojuangco nang tanungin ng media tungkol sa pakikipag-usap niya kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz tungkol sa wedding. Paglilinaw ni Cojuangco, sarili niyang desisyon na kausapin ang arsobispo at walang kinalaman ng pinsan niyang si Pangulong Noynoy Aquino. Sinabi naman daw kasi ng arsobispo na wala siyang matibay na ebidensya kaugnay sa wedding. Matatanda ang sinabi ni Archbishop Cruz sa hearing ng Senado na nilapitan siya ni Cojuangco para pakiusapang maghinay-hinay sa kaibigang si DILG Undersecretary Rico Puno. So I think the media, because there's no hard evidence and it's been admitted by the bishop also, I guess, in the hearings, should stop talking about the list. Why are we talking about the list? That's... At sama-sama natin saksihan, mayayamang preso sisingilin na raw ng upa sa kanilang selda. Mga kinanta ni Charissa Glee pasok sa top 10 download sa iTunes. At bad weather, asana sa pagsimula ng mas mahabang gabi. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nescafe Decaf ang walang kinikilingang pagbabalita para sa sambayanan.